Araw po sa ating lahat at narito na naman po tayo, no, para magbahagi ng reflection for the day. At tamang-tama po, ngayon po ay Sabado at sa atin bilang isang Kristiyano Katoliko ay we are celebrating the feast of the exaltation of the cross of our Lord Jesus Christ. And I want to share this good presentation illustration that was shared to me by Father Jerry Orvos SVD, missionary, no? At ang kwento ay ganito, no? Kung tinitignan po natin yung papel ay malinis, no? Ah, ah, may karapatan po tayo na gawing marumihan, marumihan, no? It is our choice, it is our goal. At sa buhay po natin bilang isang Kristiyano po ay tayo po ay naniniwala sa Santissima Trinidad, no? Na iisang Diyos but three divine person. One God but have three divine person. Ang una po ay God the Father, ang Diyos Ama, na lumikha ng langit at lupa, who created you and me. Second is ang Diyos Anak, God the Son, no? Na He suffered so much. Siya'y pinahirapan, no? Siya'y pinako sa krus. Siya'y pinatay, no? At sa pangatlong araw, siya'y muling nabuhay para sa iyo and para sa akin. Yung pangatlong persona po ay God the Holy Spirit, no? Na ito yung palagi nating kasakasama. Punta ka doon, punta ka doon, punta ka rito. This is our guide, no? At ano po ba ang kailangan natin, no? Habang tayo ay naglalakbay sa mundong ibabaw. Ang una po ay love God. Mali natin ang ating Panginoon with all our heart, no? With all our mind, with all our soul, and with all our strength. And yung pangalawa, no, ay mahalin natin ang ating kapwa. Love our neighbor. Kaya huwag natin silang pagyabangan, huwag natin silang sasaktan. In short, help them, no? Tulungan natin sila, no? Bahagi natin yung ating mga kayamanan, yung ating time, yung ating mga talents, no? Lalong-lalo na po yung mga taong nangangailangan. And yung pangatlo po, dahil mahal ka ng Diyos, love yourself. Mahalin natin ang ating sarili dahil mahal tayo ng Panginoon. Kaya huwag nating gugulin, no? Sa mga sasamang bisyo, no? Sa mga mabibigat na problema, sa mga stress, no? Mahal tayo ng Panginoon. Kahit ikaw man ay bad boy, kahit puso mo ay sinungaling paminsan-minsan, tandaan mo yan, mahal tayo ng Panginoon. At ano po ba ang hindi natin kailangan sa buhay natin habang tayo ay naglalakbay patungo palapit sa puso ng ating Panginoon? Sa po ay tanggalin na po ang mga pabigat sa buhay, no? Masasamang ugali, no? This make our life unhappy, no? Yung mga kasalanan natin, tanggalin po natin yan, no? Wala pong magandang mayambag yan sa buhay natin. Ano pa? Yung mga pabigat sa buhay natin, mga kayabangan, no? Mga galit, sama ng loob, tanggalin po natin yan. At pag nagawa po natin yan, yan, ito ang para sa iyo, ito ang para sa atin, ang ating Panginoong Jesucristo. At ano po ba ang kwento ng ating Panginoong Jesucristo? Siya ay pinako sa krus, no? Kasi He told the truth. Sinabi niya ang katotohanan. He crucified between two thieves, no? Pinatay siya, no? Parang isang kriminal, pinagtawanan, no? At kasama din sa buhay natin yan, no? Na sometimes we are persecuted because of our faith, dahil sa ating paniniwala sa ating Panginoon. So, kinakailangan na our Lord Jesus Christ be the center of our life.
be the center of our family. Because, ang sabi po dito sa ating Banghelyo, from the Gospel of St. John, chapter 3, verses 16, no? For God so loved the world so much that He gave His only Son, so that everyone who believes in Him may not die but have eternal life. Amen and Amen. Your Triple Cups from Being It First Provincial Mobile Force Company na palang nagsabing, be grateful, be joyful, be thankful with a humble heart. Thank you po and God bless.